Hello, hello, Capricorn Collective. Ako po ito si James from James Tarot PH. Welcome po sa inyong monthly reading para po sa inyong June 2026. So alamin po natin, naghihintay para sa inyo sa mga petsa na yan. But first, mga Capricorn, ihanda mo na yung isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron po kayong pangmalakasang question, sasagutin po natin yan using these cards sa dulo po ng ating reading. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Capricorn ang sagot sa kanilang mga tanong. Inhale and exhale your cards for the month. Nice. Siya nga pala mga Capricorn, maraming salamat po ha. Sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment at patuloy po sumusuporta sa atin. Every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. Thank you po. Salamat din po sa mga new subscribers. Hello po, welcome po sa ating channel. And continue sharing this video para po marami pang Capricorn ang makapanood nito. So thank you po for all of your support, not skipping the ads, sa like and comment. Thank you po. So, in the background of your reading, meron kang the Three of Wands. Napakaganda. This month, ang panahon ng arrival. Darating na yung isang pinakahinihintay na bagay. And your spirit guides are telling you, wala nang atrasan to. This is the start of a new level sa buhay mo. Kung ikaw ang naghihintay ng tawag, text, sagot, kumpirmasyon, pagkakataon, or pagbukas ng isang pintuan, it is happening this time. Ang dapat gawin ni Capricorn, hawakan. Hawakan yung choice na, sige, mag-expand na ako. Sige, panahon na for me to grow. Meron sa inyo ba biyahe, no? Either lilipat ka ng ibang lugar or meron kang pupuntahan na isang bagong territory, bagong journey, na bago sa'yo, hindi ka familiar, pero alam mong ito na yung panahon para puntahan yun. For some of you, makakaasa ka ng magandang sagot mula sa hinihintay na development o resulta. Darating na siya sa'yo, kaya kumapit ka, be ready, start na to ng pag-abante mo. Okay? In your core energy, meron kang the Knight of Wands. A very, very, very exciting time para sa'yo. Bantayan mo ang cellphone mo. Diyan manggagaling yung kumpirmasyon through text, tawag, email, or chat tungkol sa inihintay mong sagot. Okay? Ito yung parang go signal mo eh. Go signal mo to para tumulay na, para magsimula na, para abutin na, at hindi mo kailangan matakot dito. Sometimes, hindi mo siya kailangang pag-isipang mabuti. Parang yung sigasig mo, yung motivation mo, yung fighting spirit mo, sapat na yon para i-drag ka pauna at talagang habulin siya, gawin mo siya. Sabi dito, try mo lang, subukan mo lang. Wala naman daw mawawala, no? At para makita mo rin kung ano yung mga kakahinatnan nito para sa'yo. Kapag naging explorer ka, parang si Dora, di ba? Si Dora kahit malayo o kahit mahirap talagang pupunta siya. Pero excited siya eh. Mas namamayani sa kanya yung adventure, yung experience, yung pagkakataon. At hindi mo siya sasayangin. Congratulations. Knight of Wands, the Ace of Pentacles. Yes, kapag dumating na yung isang chance, yung isang pagkakataon, talagang hindi mo siya papakawalan. You are ready to fight at all cost. Sabi mo, ano man ang mangyari, ilalaban ko to. Ano man ang mangyari, susubukan ko to. At hindi mo hahayaang mawaglit sa'yo ang opportunity na ito. So good luck and congrats. Kitang-kita ko talaga yung pagdatal or pagdating at ikaw susugod ka at kayang-kaya mo na tong itanim. Kung ano naman tong opportunity na ito, yan yung susi mo para mapatanim yan at mapalago siya sa buhay mo. Congratulations, okay? So mga Capricorn, ano ba yung mga gusto mong maganap this June? Okay? Ano ba yung mga hinihintay mong mangyari, matupad, dumating? Comment down below. I-manifest natin yan sabay-sabay para nang sa ganun makuha mo na. Be specific. Nang sa ganun, makuha mo talaga uniquely kung ano yung hinihintay mo. Okay?
In the area of what you need to focus on, the Devil card. Devil card is a Capricorn. Okay? So, pag lumalabas ka sa iyong sariling reading, ibig sabihin napaka-powerful mo this time. It's all about you breaking chains. Okay? Pinuputol mo na yung kadena sa mga bagay na tumatali sa'yo para makaabante ka. Maraming iba't ibang factor. Collective kayo, no? So, iba-iba sa inyo, iba-iba yung devil card. Halimbawa, sa isa, ang kumakadena sa isang Capricorn dyan ay yung kaduwagan niya or pangmamaliit niya sa kanyang sarili. May isang Capricorn, ang kanyang devil energy ay parents, no? Hindi siya pinapayagan para gawin yung isang bagay. Maaring partner, kaibigan, or bisyo, or mga obsessive na ginagawa. Halimbawa, sobra-sobrang paglalaro ng computer, sobra-sobrang pagbili online, yung mga excessive na sobra-sobra na, dapat mo daw palayain ang sarili mo dyan. Time na for you to be disciplined, to be a go-getter, maging streamlined yung gagawin at hindi watak-watak. Narinig ko dito, umiwas ka ngayong buwan na to sa mga temptasyon. Okay? Iwas sa mga temptasyon. Maraming maningning sa paligid na maaring umagaw ng iyong pananaw, di ba? So, kailangan dito, we should be disciplined enough para mag-focus sa ating hinihintay at talagang magkaroon ng solid na paggalaw tungkol sa opportunity. Kaya, pinapayuhan ka na lumaya ka na sa negativity, lumaya ka na sa mga maling paniniwala mo, at saka sa mga mali mong sinasabi tungkol sa iyong sarili. Okay? Devil card, the Page of Swords. Sabi dito, alam mo sa iyong sarili na marami ka pang dapat malaman. Feeling mo baguhan ka pa. Feeling mo hindi pa sapat yung expertise mo o yung skills mo tungkol sa isang bagay. Pero lahat naman daw ng bagay, Capricorn, ay natututunan. Kayang-kayang pag-aralan, kayang-kayang i-master, no? Nandiyan ang YouTube, nandiyan ang Google, kayang-kaya mong alamin lahat ng impormasyon para maging armas mo. Kaya wag ka nang matakot na, ay hindi ko alam yan, ay hindi ako magaling dyan, ay hindi ko pa yata kaya yan. You need to fight. Kahit parang feeling mo baguhan ka pa or hindi ka pa marunong. Fight, fight, fight. Lalo't higit kapag tinatawag ka na ng sitwasyon, di ba? Parang minsan kasi wala kang choice but to fight. Wala kang choice but to do it, no? So wag ka nang papatali dyan sa mga self-limiting thoughts mo. Okay? Kayang-kaya mong ilaban to. Kayang-kaya mong pagtagumpayan ito. Here, sabi na yung spirit guides din, bilang paalala lamang ha, for many Capricorn, huwag ka basta-basta pipirma sa mga bagay na hindi ka pa sigurado. Okay? Sabi, kalkalin mo daw muna. Armasan mo ang iyong sarili ng impormasyon bago ka umoo, bago ka pumirma, bago ka pumunta, nang sa ganon, alam mo yung pinapasok mo. Okay? So Capricorn, ano po yung mga lucky numbers ninyo? Comment down below. Meron ka bang inaalagaan na lucky number? Panahon na to write it down para ma-activate sa'yo yung good news sa reading na ito. Okay? In the area of what you need, meron kang the Knight of Pentacles. Si Knight of Pentacles, sinasabi dito na, huy, bakit nakatayo ka lang dyan? Bakit okay na sana yung plano, okay na yung gagawin mo, pero nakahinto ka lang dito? Your spirit guides are asking you to move, to make a choice. Humakbang ka na, patungo doon sa gusto mong gawin. Ramdam ko dito na sanay ka kakahintay. Nasanay ka na darating na lang siya. Nasanay ka na pinangakuan ka, kaya yun ang pinanghahawakan mo. Pero dito kulang na kulang ka sa action. You have what it takes. You have what you need. You have the opportunity. Titindig ka lang ba dyan or gagalaw ka? Movement is what you need. Okay? Knight of Pentacles, the Star card. Yes. Sabi dito, paano daw ba natin tutuparin yung pangarap natin kung hanggang plano lang tayo? Okay? Ito yung buwan kung saan kikilos ka para matupad yung goal mo. Hindi yan ibibigay sa'yo ng biglaan or out of nowhere. Your action will be the catalyst para ito yung maganap. Example, balak mong magkaroon ng sarili mong pwesto sa palengke.
Hindi ka naman nag-a-apply ng pwesto doon, hindi ka naman tumitingin, hindi ka nagbi-bid for that position or for that place, ano? Yung action mo ang magpapatunay para maganap siya. Katulad sa isang roleta, di ba? Ang roleta naman hindi yan iikot mag-isa kung walang magi-spin. Ikaw ang magi-spin para gumalaw siya in your favor. So galaw-galaw. Plans, do it in your reality. To pa rin ang pangako, to pa rin ang plano para makuha mo, masungkit mo yung goal mo this time. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Tower card. Tower card ay pagbabago. Nagbabago na yung mga bagay sa buhay mo. Kaya ngayon masigasig ka na para tulayan tong opportunity nang sa ganon sabi mo, meron namang magandang patunguhan yung mga changes. Example, na-lay off ka nito nakaraang buwan sa isang trabaho or nawalan ka ng kliyente. Biglang boom, may dumating na opportunity sa'yo mo, sige, kunin natin yan. Sayang to, chance ko na to. So very go-getter ka. Alam mo na itong opportunity na ito ang magpapabago sa'yo, sa buhay mo, sa estado mo. Kaya nga napaka-hopeful mo eh. Tanaw na tanaw mo na, kitang-kita mo na ito yung maaaring mangyari sa buhay ko, ito yung maaari kong puntahan, ito yung maaari kong datnan. Kaya ngayon palang Capricorn, hayakapin mo na yung pagbabago. Marami sa inyo naghihintay pero hindi ready for changes. Napakalinaw niyan. Example, naghahangad ka ng trabaho abroad pero in reality, hindi ka handang iwanan yung mga anak mo sa Pilipinas. So parang hindi swak, 'di ba? Kung talaga naghihintay ka ng work abroad, kailangan mo maintindihan that changes are coming. Iiwanan mo yung mga anak mo sa Pilipinas, mag-abroad ka, iba ang klima, iba ang work schedule. You have to accept the changes na kakabit ng mga hinihintay mo dumating. Okay? Ganon din halimbawa, kung naghihintay ka ng pera mula sa iyong ni-loan, 'di ba? So kailangan mong tanggapin na kailangan kong baguhin yung schedule ko para maasikaso ko yung loan na yon. O kaya halimbawa, naghihintay ka rin ng sagot mula sa isang kumpanya ng trabaho. So, habang naghihintay tayo, we need to change in our system, in our schedule, in our lifestyle para pag dumating to, kayang-kaya nating panghawakan at sabayan yung pagbabago. Okay? Tower card, the Page of Pentacles. Yes, dahil nga yakap ka na sa opportunity na ito, gusto mo nang subukan, gusto mo nang angkinin, gusto mong i-prioritize, syempre pag inaaral mo yan, nare-realize mo na, ay, kailangan ko nang baguhin to, kailangan ko nang palitan to, kailangan kong asikasuhin to. Example, itong hinihintay mo ay tawag sa isang call center. At dumating yung tawag, call center, ang oras ay 8 p.m. hanggang 7 a.m. halimbawa lang. So syempre, kailangan unti-unti mo nang baguhin yung sa buhay mo. Halimbawa, ibibilin mo na yung mga anak mo sa isang kapatid para paggabi may kasama sila. Babaguhin mo na rin ang routine mo. You're gonna sleep on the day. So lahat ng mga dapat mong inaasikaso sa araw ay mahanapan mo ng paraan para maasikaso mo sila sa oras na gising ka. Ganon din halimbawa sa finances, sa pamasahe, sa mga damit, di ba? So kung ano man itong yayakapin mo, asahan mo na may kasama yung pagbabago. And you have to accept that. Okay? In your near future, you have the Two of Pentacles. Si Two of Pentacles, balance. Pinapayuhan ka dito na balansehin mo yung trabaho at saka yung personal life mo. Hindi pwedeng nakatutok ka lang sa isang bagay tapos yung isa napapabayaan mo na. Halimbawa, you are busy with work all day, maghapon, madaling araw, hanggang gabi, nasa work ka. So dahil araw-araw mo ginagawa yan, maaaring mapabayaan mo na yung anak, or yung aso mo, or yung garden mo, or yung friendships nyo. No? So make sure na may oras kang alagaan lahat-lahat. Balansehin mo yan. Find the right schedule, know what to prioritize, and make sure na may hawak ka, may attention span ka sa lahat ng bagay. Para nang sa ganun, walang lumaylay, walang mapabayaan. Okay? Two of Pentacles, the Three of Wands. Yes, sa pagdating ng isang bagong bagay, talagang magugulo yung nakasanayan mo na. No? Many of you talaga traveling. No? May nagka-travel po sa inyo, merong lilipat, merong bagong galawan.
At nakapag-decide ka na sa'yo mo, yes, sige, kukunin ko na yan, gagawin ko na yan, lalarga na ako. Pero kaakibat nun yung pagtanaw mo, maging aware ka na kahit kukunin ko tong bagong bagay na ito, dapat paratilihin ko pa rin yung same effort ko sa mga nauna ko ng inaalagaan. Halimbawa, darating yung bagong love life. Halimbawa lang, bagong love life, pero baka mamaya makapag-focus ka lang sa kanya, papabayaan mo na yung work at saka parents mo. Syempre, mali naman yun, di ba? So make sure na kapag pinapasok mo to, you are still able to focus sa mga dati mo nang inaasikaso. Okay? Importante yan. Meron kang 3-3 here, angel number po yan, ng inyong spiritual protection. Meron po kayo na mayapang kamag-anak sa kabilang buhay na hanggang ngayon pinoprotectionan ka pa din. So make sure na after watching this video, magtiri ka ng kandila o di kaya ay magdasal to give thanks for their love and protection kahit nasa kabilang buhay na sila. Okay? In your challenge for the month, meron kang the Chariot card. Urong sulong. Yun ang problema mo. Sabi ko nga kanina, may gigil, may motivation, may fighting spirit, pero sa likod nito, may duda ka. Parang kaya ko ba yan? Pupuntahan ko na ba? Bukas na lang. Pagdating ng bukas, ayaw mo na ulit sa isang araw na lang. Nauurong yung gagawin mo. Kasi nga atras abante yung energy. Minsan nakatayo, minsan gustong lumaban, minsan gustong umasa pero dito mawawalan ng gana. No? Sa panahon to for your Capricorn na magkaroon ng unified understanding na kung gusto ko to, ilalaban ko siya anong mangyari. Kahit puyat, kahit pagod, idediretso mo siya. Because yung movement mo, maraming cards dito ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maraming cards ang nagkasabi sa akin na movement mo ang factor para makuha mo yung gusto mo. Minsan nakatayo ka lang dyan, naghihintay. Minsan gusto mong sumugod, pero pag susugod ka na, ayaw mo na ulit. No? Atras abante ka. So ito yung panahon para asikasuhin yan at itama. Yes, Knight of Wands, binalik tayo sa gitna. Sabi niya, huy, larga. Kulang ka sa gigil, kulang ka sa passion, kulang ka sa love, kulang ka sa uhaw or gutom na makuha yung gusto mo. Kaya nga parang gusto kong tanungin ng yung spirit guides gusto mo ba talaga yan? Mahal mo ba talaga yan? Importante ba talaga sa'yo yan? Bakit hindi ka gumagalaw? Bakit kapag nandiyan na yung chance, umaatras ka, o kaya nakatingin ka lang, o kaya wala kang ginagawa? Time na to for you to move, to be passionate, maging go-getter, maging experimental, maging explorer, di ba? And chase this new thing. Ito talaga yung daan mo, walang iba. Hindi pa atras, kundi pa sulong. Okay? In your fortune, meron kang stepping into power. You are strong beyond measure. Sabi dito, magaling ka, marunong ka, mahusay ka, meron kang ibubuga. Kaya wag mo nang questionin pa ang sarili mo. Meron kang power within you to make things happen. Okay? In your fortune, you have the Empress card. Wow, tinan mo naman. It's all about self-love, self-care. Sabi dito, this month, you will have a time for yourself. I-pamper mo ang sarili mo. Kung gusto mong lumabas, kumain, matulog ng mahabang-mahaba, or i-treat ang iyong sarili, deserve mo yan. Kasi nga marami ka namang inaalagaan, marami kang inaasikaso, and they are growing abundantly in your favor. So parang sabi dito, this month, you really need to do the right thing. Gawin mo lang yung makakaya mo, pero wag mong isakripisyo yung health mo, wag mong isakripisyo yung oras mo na nandoon ka lang lagi. Kailangan dito balanse. Kailangan mo rin maramdaman na masaya ka, nag-grow ka, meron kang binibigay for yourself. Kasi pag ganun, if you feel good, everything in your life will do good. Diba? Sa panahon din to para manood ka ng sine, manood ka ng sports, gawin mo yung mga kinahihiligan mo, because nakita ko dito na kapag ine-enjoy mo yung buhay, mas masigasig ka na asikasuhin yung mga importante. Mas lalago yan ng tama. So, focus on yourself, on your own happiness, at susunod dyan yung paligid mo. Okay? So, very, very good time to for you. Empress card, the Six of Swords. Yes, mas makakatulay ka mas makakaabante ka kasi alam mong masaya ka. Alam mo na nagagawa mo yung gusto mo.
Sabi dito, kung meron ka mang kine-create Capricorn, kung meron ka mang binibuild, niluluto, ginagawa, inaasikaso, pinoproseso, no? Natural gagalaw yan. Kaya huwag kang mag-alala, huwag kang matakot, huwag kang mag-overanalyze. Aabante rin to, susulong din to, gagaan din yan, and you will see na makukuha mo rin yung magandang resulta. Congratulations. In your divine messages, meron kang prosperity lies ahead. Yes, talagang masagana, malago, maunlad ang darating sa'yo this time. I-claim mo to para sa'yo to. In your divine messages, meron kang the Five of Pentacles. Pinapayuhan ka na gamitin mo ang strength mo kaysa ang iyong weaknesses. Kaya ka walang lakas ng loob na umabante or nakatanaw ka lang kasi medyo overwhelmed ka. Iniisip mo na hindi ko ata to kaya, hindi pa ako marunong, marami pa akong hindi nalalaman, marami pa akong hindi alam, marami pa akong dapat matutunan. Kaya parang lalo ka naantala, lalo kang tumatagal. Lalo mo naramdaman yung hirap, yung bigat, yung pagod, yung kayod. Sabi dito ng yung spirit guides, use your strength. Saan ka ba magaling? Saan ka ba mahusay? Yun ang gamitin mo pantapal dito nang sa ganun makalarga ka. Example, nahihirapan kang makabenta ng mga product sa clients mo dahil mahina ka sa speaking. 'Di ba? So, why not gamitin mo yung talent mo sa pag-drawing? No? Yun ang hahawakan mo para makuha yung atensyon ng mga kliyente. Or halimbawa magaling ka sa online, gamitin mo yung husay mo sa social media para mag-generate ng mga buzz o mag-generate ng pakulo, ganyan. So kung saan ka magaling, yun ang power mo para makalaya ka sa struggle na ito. Huwag ka rin daw mag-alala, merong tulong na darating para sa'yo, may taong gagabay sa'yo para makawala ka na sa bigat na yan. Seven of Swords. Seven of Swords, sinasarili mo daw kasi. Ramdam ko dito, sinasarili mo and then iniiwasan mo. Kahit na marami namang tao sa paligid mo maaaring tumulong sa'yo, maaaring gumabay sa'yo, pero iniisip mo na, masyado kayong pabigat, masyado kayong panggulo. Ayaw mo na pinapakailaman ka, ayaw mo na um, merong, merong other voices na nangingialam sa ginagawa mo, kaya lalo ka nahihirapan. Open yourself. Makahanap ka ng isang bagong diskarte, wag nang iwasan yan para makalagpas dito. Okay? Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Spear, heartache over what you no longer have. Sabi dito talagang malungkot ka sa mga nagbabago, sa mga naaalis. Pero sabi dito, kayang-kaya mo yan. Parte yan ng proseso. You also have Apple, temptation will test you. Sabi ko nga sa iyo, may mga temptasyon sa paligid, mga maniningning na dapat mong iwasan. Hindi lahat ng maganda or makinang ay dapat mong gawin. Sometimes you need to ask yourself, ano ba priority ko? Ano ba yung dapat kong hawakan? Ano ba yung dapat kong unahin? You have Egg, success assured with good plans and hard work. Sabi dito, sigurado ang tagumpay. Basta ilatag mo yung tamang plano, tamang aksyon, makakarating ka doon. You also have Firecracker, excitement. Meron daw pong exciting opportunity sa'yo para this time ay talagang magawa mo na yung gusto mo. So, huwag isara ang sarili. Merong exciting na mangyayari na ikakagulat mo at chance mo na to fight and go and sulong. Okay? So, Capricorn, ang iyong June 2026 outcome, patulay ng July. You have the Knight of Swords. Wow. Talagang movements ito. Sabi na yung spirit guides, sugod, laban. Huwag magsayang ng oras. Huwag matakot. Ipakita mo na kayang-kaya mong aksyonan, kayang-kaya mong ipaglaban, at kayang-kaya mong ipanalo yung isang bagay. Your fighting spirit, your stamina, your energy will help you para maganap na yung dapat maganap. Matagal ka naghihintay, matagal kang umasa, matagal kang nakatanghod dyan sa kanyang pagdating. Kaya kapag dumating na, napaka-fast track na nito patungong July. Maraming bibilis, maraming busy moments, at ang kailangan mo dito, alert ka. Para lahat ng dumarating, kaya mong panghawakan. Para hindi tumigil o hindi bumagal yung momentum para sa'yo. Asahan din daw ang good news para sa isang future event. I don't know why. Dumating sa'yo yung 3 of Wands sa future mo. Ramdam ko dito na merong isa pang bagong pagkakataon na darating sa'yo sa future na hindi mo papalagpasin. Knight of Swords, the Sun card. Yes. Sun card is happy, happy news, happy endeavor,
happy reward or happy outcome. Kung ano man tong positibong naiisip mo, talagang ilalaban mo na. Kung ano man tong darating na mabilis, talaga naman magdudulot sa iyo ng kapanatagan, kalayaan, and happy disposition. So congratulations. Kung meron ka mang mga balak gagawin in the future, pagtulay ng July, it will be a success para sa iyo. Congratulations. Okay? So Capricorn, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes and concentrate on this one question. Okay? Inhale and exhale the answer to your question. You have the Strength card, the Two of Swords, and the King of Cups. At the bottom, you have the Lover's card. Love life ba yung issue mo, yung question mo, or nahihirapan ka sa isang choice? Either of the two, your spirit guides are telling you na panahon na para mamili. To make a choice. You have the Two of Swords here. Panahon na para mamili sa isang bagay na kaya mong panindigan. No? You need to be strong this time. Alam ko mahirap, alam ko nakakapagod, minsan iniiwasan mo pa ito. Pero sabi ng yung spirit guides, you have no choice but to make a choice. Huwag mong haluan ng emosyon. Diyan ka nahihirapan because pinapairal mo yung emotion mo sa kanya o sa choice na ito. You really need to use your head. Utak ang pairalin mo. Okay? Ano ba ang tama? Ano ba yung makakabuti para sa akin? Ano ba yung realidad na nakapresent sa akin? Ano ba yung katotohanan sa harapan ko? Yun ang dapat kong tignan para makapag-decide ako ng tama at mapili ko na yung isang bagay na alam kong dapat kong panindigan for a very, very long time. You need to be strong. And you need na makipag-usap daw. Kasi naman tong masculine figure na ito, dapat mo daw kausapin, ilatag mo na lahat ng nilalaman ng iyong puso, and this conversation will help you decide. Siya yung magpaparealize sa'yo na oo nga, tama ka. Kailangan ko nang maging matapang para harapin to nang sa ganun makalarga na ako at mapanindigan ko na yung choice na ito. If your question is a yes or no, the answer is yes. Pero, kailangan mo talaga munang mag-decide. Hindi na to kailangang iwasan, hindi na to kailangan panglayuan. Harapin mo na para makalarga ka na. Huwag haluan ng emosyon. Think logically. Okay? At doon, darating yung kapanatagan para payapa sa'yo na i-accept yung talagang desisyon na yan. Okay? Kayang-kaya mo to. So Capricorn, yan po yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong June 2026 reading. Saan po kayo naka-resonate? Comment below, babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Capricorn this month. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.